Ngayon, bukas at magpakailanman. Ano nga ba ang ibig sabihin ng May-December love affair? Ito po yung di hamak na napakalaki ng agwat ng edad ng isang lalaki o babae sa kanyang partner. Pero bakit nga ba madalas nahuhusgahan ng lipunan na mali o hindi katanggap-tanggap ang ganitong relasyon ng dalawang taong kahit na tunay na nag-iibigan? Aba kailan pa ba nagkaroon ng batas ang puso sa kung sino ang dapat mahalin? Age does not matter as long as what truly matters never ages. At yun ay ang pagmamahal. Dito iikot ang kwento ni Jeff kay Rose na hindi na nagkakalayo sa edad ng kanyang ina. Pero minahal niya at pinakasalan pa. Tinalikuran ng lahat ng naging hadlang sa kanilang pag-iibigan at pinatunayan ng sinumpaang till death do us part. Sa gabing ito, isang napakagandang love story ang muli naming ihahatid sa inyo sa episode na pinamagatang Kahit Maputi Na ang Buhok Mo. Manok! Te, manok, hanap. Te, tay, manok, sariwa. Te, saan babalik ka? Manok, te. Bili kayo manok, sariwa, bagong katay, nay, manok. Ilang kilo? Te. Anak, umuwi ka na kaya? Mauna ka na. Kaya ko na to. Magpahinga ka na. Maghapon ka pa sa eskwela kanina. Kailangan natin maubos na ito. Inutang mo lang yung paghango nito, di ba? Makakahanap din tayo ng pampuhunan dito, ha? Dapat sa edad mong yan, nag-e-enjoy ka kasama ang barkada? Eto. Halos lahat na ng responsibilidad ng mga kapatid mo, inako mo na. Malas ko kasi sa mga naging tatay niya. Lahat iniwan ako. Nay, sila yung malas, ha? Swerte kaya namin sa'yo. Napakabait mo. Malambing. Maunawain pa. Nay, pag ako nga, nag-asawa na ako, ha? Pipiliin ko yung kagaya mo. Nay, alagaan mo yung sarili mo, ha? Mahal na mahal kita. Manok! Sariwa, te, manok! Ma'am! Nay, si Ma'am Violet po, teacher ko. Ay, magandang araw. Magandang araw. Ito pong anak niyong si Jeff talagang sadya ko. Tama po pala yung sinabi ng classmate niya na nandito daw po siya nagtatrabaho kaya bumababa po yung grades. May i-offer sana akong tulong. Kukunin ko sana siyang helper sa bahay. Pwede pong stay in. Bukod po sa sweldo, matutulungan ko po siya sa mga school projects niya at matuturuan ko po ng mga bagong lessons. Kasama sa bahay tapos may sweldo pa? Nay, payagan mo na ako, Nay. Makakaipon ako ng pampuhunan dito sa pwesto natin, eh. Siguraduhin mo lang makaya mo yung trabahong bibigay ko sa'yo, ha? Ma'am, baka hindi nyo natatanong. Batak sa trabaho to. Kahit sumakay ka ba sa muscle ko, ma'am? Ma'am, biro lang ako. Jeff? Ay, bakit? Pero ma'am, Jeff, pawis na pawis ka. Barin mo na to. hindi na po, ma'am. Nakakaya po. Hindi, ma'am, okay lang po. Hindi, magkakasakit ka. Pawis ka na. Ma'am, nakakaya na. Sige na. Ayan o. Naman ikaw, hindi ka nag-iingat. Pawis ka, magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Ako na po, ma'am. Ako na po. Salamat po. Jeff, pwede mo kiusap?
pwede bang magpamasahe ng likod? Kasi parang lamig ata ito eh. Ang lakas kasi ng aircon sa faculty room. Hindi po kasi ako marunong magmasahe, ma'am. Hindi. Okay lang. Okay lang. Igagay kita, tuturuan kita. Halika. Sige. Oh, dito. Dito lang, oh. Dito lang. Dito, oh. Ayan. Oh, dito. Ayan, oh. Sige na. Diinan mo lang ng ganun, tapos hahagurin mo. Hindi talaga ako marunong, Sakit. ma'am, eh. Hindi, sige lang. Ako na nga ang magsasabi kung paano. Sige, ilagay mo dyan. Ayan. Ayun. Dito, ganito. Dito lang masakit. Dito po. Ayan. Ikaliwa mo. Diinan mo pa. Diinan mo. Ito po. Sige pa. Pisilin mo pa. Ayan, hindi mo alam. Ako na magtuturo sa'yo. Ha? Ganito lang, ganito, ha? Ganyan lang, ganito lang. Dito lang, pipisilin lang dito. Ganyan lang. Ayan, Ma'am. Wag po, ma'am. Hindi ka matakot. Ako magtuturo sa'yo. Ha? Magugustuhan mo tong lesson na to. Ma'am! Hindi po makalimutan. Ma'am, wag! Ma'am! Hindi, ma'am! Han? Ma'am! Han? Han? Han, pabukas nga. Dali ako. Bilisan mo. Han? Han? Bakit napaaga ka atan? Nakakuha kasi ako ng leave, kaya sinamantala ko na. Mabuti naman. Ako na muna yung gamit mo, ha? Sige. Sandali lang. Han? Kanino t-shirt ko? Bakit may t-shirt dito? Jeff, nung magkabata ka ba, very close ka sa mama mo? Tita Mel, sobrang close po talaga kami ng nanay Close. ko. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Gagraduate po sana ako, Tita Mel, ng BS Criminology po. Naghanap po talaga ako muna ng paraan kasi ako lang po na nagpapaaral sa sarili ko dahil hirap po kayo sa buhay. Oo. Totoo ba yung una mo experience? May edad na rin na babae? Totoo yun, Tita Mel. Matrona? Yes, totoo po yun, Tita Mel. Kailan ka nag-umpisang na-attract sa may edad? Nung high school pa ako, Tita Mel, high school pa po. Para sa'yo. Ate, bili na kayo sa amin ng video kayo. May promo kami. Na pwede 2 gigs. Tsaka bago yung mga kanta dito ate ngayon. Kuha ka na yun? May marami pa kami stock. Ate, ha? Hoy! Grabe, kakaiba ka na talaga. Grabe, alam mo, para kang 3-in-1 coffee. Mabait, may itsura, talented pa. Kaya, kilig na kilig yung mga teenager na yun sa'yo. Pas! Puro kabiro eh. Pa sa mga bata, immature mag-isip yung mga yan. Parang kapatid ko lang yan eh. Alam mo anong gusto ko? Oh. Gusto ko yung matured. Sure. Yung parang gurang na. Gaya nung ala na yan. Grabe ka naman. Parang hindi pa naman siya ganun katanda. Ay, Kalabaw naku. lang daw yung tumatanda. Hala, pa-check up mo na yan. Parang lumalabo na yung mata mo. Pa-check up mo na yan. Grabe. Sige, wait lang. Hi. Sige po, ladies. First po. Akala ko sasabihin mo, mauna na yung mas matanda kasi mas bata ka. Ikaw ba kanina yung naririnig kong kumakanta? Opo, ma'am. Alam mo, you have a voice of an angel. Pwede kaya mag-request? Pwede bang kantahin mo yung kahit maputi na yung buko,
Paborito ko kasi. Oo naman, ma'am. Areglado. Ay, taranta ako, ma'am. Sorry. Kahit maputi ng buhok. Magmula noon, lagi nang pinupuntahan ni Mama Rose si Jeff sa pwesto nito upang panoorin siyang kumanta hanggang sa Salamat naging po sa malapit support. na ang loob nila sa isa't Bili pa kayo ng isa. isang video ko, okay? Yung photo ko ngayong buwan na to, naabot ko na ho. Talaga? Wala yun. Tsaka sara na naman yung video ko dun sa bar. Kailangan na rin palitan. Floor manager nga pala kayo dun, ma'am, no? Papasok po ba kayo mamaya? Gusto niyo ako na ho magkabit nito. Hatid ko na ho kayo. Hindi, tsaka para mapanood ko na rin ho kayo habang kayo na may nagtatrabaho. Sabihin mo, gusto mo lang makita ng mga chicks doon. Oh, alam mo, baka mamaya asarin ka lang nila. Sabihin nila na boy toy kita at saka sugar mommy mo ako. Grabe naman mo. Hindi naman. Nax! Sweet nyo naman! Ay! Mukhang nahanap mo na yung mature dream girl mo. Bakit? Masama ba kung girlfriend ko na siya? Uy, Oo. Girlfriend ko na siya. Jeff, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Paano kung hindi ako nagbibiro? Paano kung seryoso pala ako? Ha? Paano kung nung unang beses pa lang kitang makita, iba na talaga yung nararamdaman ko para sa'yo? Ano ka ba, Jeff? Parang anak na kita. Parang nanay mo na ako. Yun ba talaga nararamdaman mo para sa akin? Hmm? Sige nga, sabihin mo sa akin yan. Diretso yung tingin. Uy! Ano ba yan? Basag ka naman eh. Sweet yun! Sino sa inyo ang lumigaw kanino? Sino nauna? Ako po talaga yung ikaw talaga Kasi lumigaw sa una-una po, kanya. anong kumakanta ako nung time na yon, Oo. madalas kasi siyang duwadaan sa store. Oo. Parang napapansin ko, parang lagi siya nag-request ng kanta. Aha. Doon na po yung nag-umpisa yung pagiging magkaibigan namin hanggang na-develop na lang po. Naging suki mo siya doon. Parang gano'n po. Happy first monthsary, mahal. Ganito ba talaga kayong mga kabataan ngayon? Bawat buwan sineselebrate ninyo ang pagde-date ninyo, pagsasama nyo? Gusto mo kahit araw-araw mag-celebrate tayo eh. Basta kasama kita. Oh, mahal. Pasensya ka na, dito lang kita sa karinderya na dala ngayon. Ano kasi kaya ko eh. Kahit naman sa magandang restaurant tayo kumain, okay lang. Kahit ako yung taya. Siyempre, di ako papayag nun. Di ko na maisipin mo na pera lang habol ko sa'yo. Yung nasira ko kasing asawa. Pati nga responsibilidad niya sa mga anak niya, sa akin na rin inasa. Tapos na yun. Mahal, kalimutan mo na yun. Wala nandito, oh. Natutunayan ko sa'yo, natutuo yung pagmamahal ko. Alam mo, kaya kita dinala dito sa karinderyan to kasi sa amin to eh. Ganun ba? Oo. Tsaka si nanay, nandito, papakilala kita. Naku, baka pag nakilala ko ng nanay mo, kagalitan ka niya kasi alam ko hindi kami nalalayo ng edad. Tsaka anong sasabihin niya sa'yo? Ang tanda-tanda na ng girlfriend mo. Nay. Oh. Nay, naalala mo yung kinikwento kong babae sa'yo? Hmm. Nandito siya ngayon.
andito? Makikilala ko? Opo. Yan yung babaeng sinasabi mo na punong-puno ng buhay at siya ang nagpapasaya sa'yo. Opo, Nay. Eh, asan? Ay, teka. Sandali. Mag-aayos lang ako dahil baka may masabi sa atin. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Magandang araw ho. Kayo ho pala yung nanay ni Jeff? Magandang araw ho. Kayo ho pala yung nanay ni Jeff? Kayo rin yung nanay ng kasintahan ng anak ko. Bakit hindi mo naman sinabi na sasama pala ng kasintahan ni magiging balai ko? Nay, hindi po siya yung magulang ng girlfriend ko. Siya po yung girlfriend ko. Si Rose po. Alam ko hindi isang katulad ko yung inaasahan ninyong ipapakilala sa inyo ni Jeff. Maski ako sa kalagayan ninyo, masyashock din ako. At naiintindihan ko po kung magagalit kayo sa akin kasi kahit sabihin pa, hindi tama yung bida ako at meron akong mga anak na kasing tanda rin ni Jeff. Hindi ko hawak ang puso ng anak ko. Maaaring ngayon, ikaw na humahawak nun. Ang hihilingin ko lang sana, maging totoo at buo ang pagmamahal mo sa anak ko. Bilang ina, sa kabutihan ng nais ko para sa kanya. At higit sa lahat, para sa kasayahan ng anak ko. Kaya, kung sino yung mamahalin niya, tatanggapin ko. Boss, andiyan ba yung sasakyan niyo? Nandiyan lang yung driver ko. Thank you sa pagpunta ninyo. Sige, babalik ako bukas. Good Ano night. na ako? Mahal. Sino yung lalaking yun? Ba't nakipagbeso ka dun? Regular customer namin yun. Tsaka bumeso lang naman ako. Nakalimutan mo na ba? Floor manager ako dito. Kasama yun sa trabaho ko. Baka boyfriend mo na rin yung lalaki na yun. Baka hindi lang ganun ginagawa mo pag-entertain sa kanya. Hindi porke may mga anak na ako at hindi na ako birhen, ay hindi ko na pinapahalaga ng pagkababae ko. Ganyan pala yung tingin mo sa akin? Napakababa. Alam mo, mag-break na lang tayo. Mahal. Mahal, I'm sorry. I'm sorry sa nasabi ko. Nagselos lang kasi ako eh. Pakiramdam ko kasi ang liit-liit ko para sa iba. Pakiramdam ko nililihim mo ako, tinatago mo ako. Hindi pa nga ganun kita kakilala eh. Kaya ba ganun lang kadali sa yung hiwalayan ako? Jeff, tama na. Please, huwag ka nang umiyak. Sorry, mahal. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hayaan mo. Ako naman ang magpapatunay sa'yo kung gaano kita kamahal. Sorry. Nang sumapit ang kaarawan ni Mama Rose, inisip niyang iyon na ang tamang oras para makilala ng kanyang mga anak, ang kanyang boyfriend na si Jeff. Kailangan pa nating dagdagan ng condensed milk. Sige po, ma. Aside from helping me here, may request pa sana akong birthday gift niyo para sa akin. We're all matured here na naman siguro para pag-usapan natin to.
Mga anak, I have a boyfriend. At pupunta siya dito ngayon para tulungan tayo. Ay, well, what can I say? Tagal nang pumanaw si Papa. Kung may asim ka pa talaga, ma. Siyempre. Baka naman 30 old man yan, ma. Talaga? Ano pala? Biro lang, ma. Andiyan na yata siya. Sandali, ha? I hope it's like Papa. Ace, lady, this is Jeff, my boyfriend. Kamusta kayo? Kamusta? Ayos lang. Ma, prank ba to? Are you joking? Kasi parang ka-age ko lang yan eh. Ganyan ka na ba talaga ka-desperado, ma? Ano? DOM ka na rin ba? A dirty old matrona? At ikaw? Ang bata mo pa! Anong habol mo kay Mama? Ginagatasan mo siya, no? Ang bata mo pa! Anong habol mo kay Mama? Ginagatasan mo siya, no? Sorry sa mga inasal ng anak ko, ha? Malis ka na. Layo mo ang mama ko. Alis na! Ano ba kayo? Tama na yung pambabastos nyo, ha? Magkaliwanagan nga tayo. Tinaguid ko kayong dalawa. Nang mag-isa ako, nang maayos. Pinag-aral ko kayo. Pero kahit kailan, hindi ko kayo sinumbatan dahil gusto kong gawin yun dahil mahal ko kayo. Pwede ba? Ngayon naman ang iintindihin ko yung sarili ko ng mga kaligayahan. Nasa sa edad na kayong dalawa. Ang edad namin, ma, tama. Eh, yung edad mo, maling-mali sa lalaking yan. Magsasama na kami ni Jeff sa bahay na ito. Dito na siya titira sa ayaw at sa gusto ninyo. Ma naman! As your mother, I am not asking for your permission. My decision is final. Ma, I don't understand this. Pasensya ka na sa inasal ng mga anak ko, ha? Naiintindihan ko. Nung mag-1 year na kami, doon na daw ako titira sa bahay niya. Tapos ang sabi ko naman, wag muna kasi baka mabibigla yung mga anak mo. Siyempre, ako bata ako. Baka iniisip ko naman baka anong sasabihin. Paano mo pinakisamahan yung mga anak kung gano'n? Kahit sobrang galit nila sa akin, Tita Sobrang Mel. galit, Oo. Kumbaga, sabi nga ni Mama Rose, basta mahal mo ako, mahal din kita. Ayan, tamang-tama. Nakain na yung almusal. Kain na kayo. Order na lang ako. Mamaya, nilagyan mo pa ng lason yan. Mahal, kain na. Nagsangag din ako para sa'yo. Ayun, kain na. Parang nawala na ako ng gana, eh. Jeff, pag dumating yung araw na nagsawa ka na sa akin at gusto mo nang palitan ako ng mas bata pa, magsabi ka lang, ha? Maiintindihan naman kita, tsaka papalayain kita.
Basta, Jeff, wag lang sa anak ko. Mahal, alam mo gusto kong mainis kasi hindi ko gusto yung iniisip mo. Pero parang gusto ko rin matuwa kasi nagsiselos ka eh. Alam ko talagang mahal mo ako. Mahal mo ako? Ha? Mahal mo ako? Selos ka? Ha? Mahal mo ako? Ha? Mahal mo ako eh. Alam mo, nayayabot Oo. na nga ng tao eh. Huwag ka na nga mang-asar. Mahal mo ako eh. Oh. Sama ng pakiramdam ko eh. Ara ko naduduwal. Mahal, alam mo, ilang araw ko na nga rin napapansin yan. Wait ka kasi palagi sa trabaho mo eh. Pa-check up ko kaya, sama kita. Ha? Baka may kung ano na yan eh. Mabuti naman at kasama mong magpa-check up ang anak mo. Dahil sa edad mo, delikado na kasi ang lagay mo. Dok, bakit? Ano bang sakit niya? Wala siyang sakit. Baka lang kasi magkakomplikasyon ang kalagayan niya. Your mom is 2 months pregnant. And it is called a menopausal baby. Gusto po ba? Magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako. Dok, saglit lang mo ha. Hindi niya po ako anak. Ako po yung tatay na magiging anak namin. Dok, hindi po ba masama sa edad ko yung mabuntis pa? Yes, it is possible hanggat hindi pa tuluyang name-menopause ang isang babae. So, I'll be advising you to take a full bed rest. Mahal. Huwag kang mag-alala ha. Aalagaan kita. Aalagaan ko kayo na magiging anak natin. Siya ang magiging tanda ng pagmamahalan nating dalawa. Dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis, napilitang huminto sa pagtatrabaho si Mama Rose upang lubusang makapagpahinga at maingatan ang kanyang pagdadalang tao. Ace. Ayop ka talaga! Ano kasalanan ko sa'yo? Hira ka talaga ng buhay namin eh, no? Ikaw ang magiging mitya ng buhay ni Mama. Alam mo na may edad siya, binuntis mo pa? Para mapano si Mama, ha? Di ka nag-iisip! Tama na, Ace. Tama na. Tama na. Tama na, Ace. Ace! Tama Ito kasi na! panira to ng buhay natin! Tama na! Huwag mo na saktan si Jeff! Ano ba? Tigilan mo na siya! Tama na! Yan kasing hayop na yun, Ma eh! Tama na! Mahal. Mahal. Jeff. Jeff, yung baby natin. Yung baby natin. Mahal, dadalhin sa ospital. Halika na. Yung baby natin. Yung baby natin. Anong nangyari sa baby niyo? Nakakunan ko siya dahil sa mababa daw po yung ano niya. Ang matres niya mababa. Mababa daw po. Mahal. Pwede ba kitang may sayo? Kaya ko pa ba? Kaya hindi na kaya dahil sa rheuma ko, ha? Kaya mo. Alam mo, buhay na buhay pa sa alaala ko. 5 taon nang nakakalipas. Hindi ko makakalimutan yung napakaganda mong boses habang kumakanta. Naiba na yung boses ko. May konting pilegis na rin sa mukha ko. Pero may isang bagay na hindi magbabago. Hindi magbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Paano kung mawala ako? Anong mangyayari sa'yo? Alam natin na higit na mas matanda ako sa'yo. Tiyak, mauuna ako. Pag nauna ako, umanap ka ng iba. Pakasal ka ulit. Mag-asawa ka. Mumultuhin kita pag di mo yung ginawa, ha?
Mahal. Ano ba yung sinasabi mo? Ang gusto ko, magkasama tayong dalawa habang buhay. Will you marry me? Oo, mahal ko. Kahit ano pong sabihin nila. Kahit na maputi na po ako. Magpapakasal ako sa iyo. Kahit puti na yung mga buhok mo, mamahalin pa rin kita. Magpakailanman. Ano, sayo tayo? Ikaw bahala sa rayuma ko, ha? Mula noon ay higit pang inalagaan ni Jeff si Mama Rose. Gabi-gabi niya itong hinahatid at sinusundo sa trabaho gamit ang motorsiklo na iniregalo ni Mama Rose sa kanya. Hanggang sa... Mahal! 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 Last kong sundo sa kanya, nangyari ito, Oo. Tita Mel. Ang saya namin, humalik pa siya sa likod ko. Ugong lang ng sasakyan. Hindi ko alam anong babangga na pala sa amin. Namatay siya, no? Namatay po siya. Dahil doon sa aksidente. Sa aksidente namin. Ah, Dito nga rival po siya, Tita Mel. Buhay ka pa pala. Sana hindi ka na lang nagising. Dapat ikaw na lang namatay, hindi si Mama. Sana namatay na nga lang ako. Para kahit sa kabilang buhay, kasama ko yung mama nyo. Tama na yung drama mo. Wala na si Mama. Wala nang maniniwala sa'yo. Wala ka nang mauuto dito. Gamit mo. Alam ka naman dito ka tumira. O, ito. Ano to? Bakit? Ano ba na-expect mo? Pera? Pamana sa'yo ni Mama? Kaya mo siya pinagplanuhan, no? Sabi na galing trial court yan. Para mapagbayaran mo yung mga kasalanan mo. Dinidemanda niyo ako? Pinapalabas yun na may foul play sa aksidente na nangyari sa amin. Sinadya ko yung aksidente para mawala si Rose. Totoo naman, di ba? Noon pa man may masama ka talagang bala kay Mama. Kasi nung binuntis mo siya, alam mong delikado kasi may edad na. Pero nung yung baby niyo lang ang namatay, nagawa ko ulit ang panibagong plano. Napatayin siya sa pamamagitan ng aksidente. Hindi totoo yung binibintang niyo sa akin. Mahal ko higit pa sa buhay ko ang mama niyo. Alam mo, sa korte ka na lang magpaliwanag. Kala mo makakalusot ka sa ginawa mo kay Mama? Mabubulok ka sa kulungan! Malis ka na. Anong iniintay mo? Malis ka na! Alis ka na! Wala akong kasalanan. Ang kulit mo! Umalis ka na!
kinasuhan nga ng magkapatid si Jeff ng salang reckless imprudence resulting to homicide. Habang dinidinig sa korte ang kaso, ay parang unti-unti na ring namamatay si Jeff sa tinding lungkot at sama ng loob. Jeff, anak, sabi ko na nga ba nandito ka na naman eh. Naantay kita kanina pa. Sabi mo sa akin kahapon, nakakatulan na yung kaso mo. Ano ba ang naging hatol? Anak, natalo ka ba sa kaso? Hindi, Nay. Panalo. Napatunayan ho sa korte na inosente ako. Eh bakit ka umiiyak? Hindi ka naman pala makukulong. Pero nakakulong pa rin ho ako sa alaala ni Rose. Mahal na mahal ko mo siya. Anak, palayain mo na siya. Simulan mo sa pagtanggap na wala na siya. Tingnan mo ako. Dami-dami ko naging asawa pero eto, lumalaban pa rin ako sa buhay. Ikaw, ha? Bata ka pa. Meron pang ibang magmamahal sa'yo, anak. Paano kung mauna ako sa'yo, humanap ka ng iba? Mag-asawa ka. Mumultuhin kita pag di mo yung ginawa, ha? Rose, ikaw ba yan? Tama ka. Hindi matatahimik yung kaluluwa ni Rose. Hindi ko siya palalayain. Kamusta ang lagay ng puso mo ngayon? Habang nagpapagaling ako, Tita Mel, ng time na yun, pumunta po ako ng Japan. Ito na po yung nakasama ko ngayon, yung asawa ko na po talaga siya ngayon. Ah, may asawa ka na ngayon. Yes, may asawa na po ako. May anak na kayo. Wala pa kami anak, Tita Mel, kasi ano siya, 64 na siya. Pero may anak siya sa hapon. Dalawa. Ah, thank you very much, Jeff, ha, na binahagi mo sa amin ang kwento mo ng totoong pag-ibig. At good luck sa iyo at sa bagay mong pamilya, ha? Yes, Tita Mel, maraming salamat din po. You are so welcome. Pinatunayan ni Jeff kay Rose na totoo nga ang sikat na awiting nilikha ni Ray Valera noon, ang kahit maputi na ang buhok ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng agwat ng edad, kundi nasa laki ng pagmamahal na handang magtiis at pumasa ng lahat ng hirap, maging sa harap pa ng isang trahedyang gaya ng kamatayan. Hindi siya bibitiw sa sinumpaang till death do us part. Mga ka-millennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, pakatandaan sa anumang relasyon. Ayaw man nating gamitin ang salitang forever, itatak pa rin sa ating mga puso ang isang long and lasting love na kayang labanan ang matitinding pagsubok ng panahon. Iyon ang pagmamahalang tatagal. Ngayon,
bukas at magpakailanman. Wala na akong halaga sa'yo! Lahat na ng klaseng mga beauty contest na sinalihan ko na, mapunan lang yung mga pagkukulang mo sa pamilyang to! Hiningi ko ba sa'yo yun? Bakit sa tingin mo ba mabubuhay tayo ng kakarampat na kinikita mo? Sana ako na lang ang naging lalaki sa pamilyang to. Ako na lang sana nag-abroad para hindi naghihirap yung mga